magandang araw po sa inyong lahat. Ako'y excited sa special episode natin ngayon dahil po sa mga talagang bisita natin. Makakasama po natin ngayon at makikilala ang tunay na frontliners ng ating simbahan, ng tunay na frontliners ng ating mabuting balita. Sila po ay talagang nakilala, nabuo, lumabas ngayong coronavirus, ngayong hindi dahil may coronavirus sila, hindi po. Dahil sila ang talagang masipag na nagtatrabaho upang maipaabot ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Sila po ay walang takot, walang dudang nagtatrabaho, masipag na nagtatrabaho, na hindi man nag-iisip ng kanilang sariling kapakanan, ngunit patuloy po silang nagseserbisyo sa ating simbahan upang maipahayag ang salita ng Diyos sa inyong mga tahanan. Welcome po pala sa ating special episode na Fake Talks. So ito po ang special episode natin na tinututukan natin ang ating media group. Maraming salamat sa kanila. At nais ko pong makilala natin sila. Kahit ako, hindi pa ganong kakilala ang mga kaibigan po natin dito. So, magpakilala kayo muna. Sige. Ako po si John Paul Santiago, ang head po ng PowerPoint section. So yung section po namin, siya po yung responsible sa mga PowerPoint presentation na ginagamit po during Mass. So yung ginagawa po namin, nag-schedule po kami every month. And every Mass po merong isang member na naka-assign po sa pag-aayos at pag-ooperate po ng PowerPoint. Kapag nalaman na po namin yung schedule po namin, nakikipag-coordinate po kami sa mga choir kung ano po yung mga mass song na ilalagay po namin sa mga presentation. Isang template lang po yung ginagamit namin para may uniform po yung mga presentation. And ini-insert po namin yung mga main point po ni Among sa kanyang mga homily. Kahit na may kanya-kanya po kaming toka, we coordinate with each other para po sa mga mass readings and responses na pina-flash po sa presentation. Pagkatapos pong mag-edit as head of the section, pinodouble check ko po yung mga PowerPoint po na ginawa po ng mga member ko before po nila gamitin sa mga misa. We also coordinate with the members, lalo na po kapag may emergency. For example, meron po mga hindi pwedeng mag-serve. So good thing po na meron po kaming mga member na wala pong schedule for the whole month, para sila po yung mag-substitute sa mga hindi po makapag-serve. So through our work, we are able to help the Mass-goers to participate in the Holy Mass. Everyone is encouraged to actively participate in the Mass, and through the use of the PowerPoint, we are helping the congregation to participate actively in every Mass po. Ako po si Kian Ortiz, ang head ng live stream team. So ang ginagawa po namin, kami po ang responsible sa pag-live ng misa at sa mga events po dito po sa simbahan. So ang una po namin ginagawa, ilang araw bago ang live stream or yung scheduled na pagla-live stream namin, ginagawa na po ni Kuya Ace ang mga graphics at pictures na gagamitin namin sa nakatakdang misa. 1 or 2 oras naman po bago ang nakatakdang schedule ng misa, ay pupunta na po kami sa simbahan upang ikabit lahat ng graphics at pictures na ginawa ni Kuya Ace nung isang araw. And sina-check na po namin lahat ng equipment namin kung may aberya para wala pong maging problema sa live stream ng misa. Sa mismong live stream naman po ay sinisigurado namin na lahat ng graphics at pictures na kinakabit ay nakatugma sa part ng misa. Ang purpose po ng aming live stream ay upang ihatid ang salita ng Diyos sa bawat pamilyang hindi makapunta dito sa simbahan, lalo na may pandemya ngayon. In behalf of our head photographer, Marks Salalila, ako po si Sean David Dagabao, isang membro ng fotograpo na nagtatrabaho sa Santiago Apostol Media Group. So ang trabaho po namin as a photographer, first we always make sure na yung mga camera ay ready sila before the Mass. Then we look for the best possible angle, and ayun na yung magiging position namin for the rest of the Mass. We are using 2 cameras para hindi siya masyadong magalaw inside the Mass since the Mass is solemn. So after the Mass, we sort them out and remove all the inappropriate photos
Then we enhance them, lalo na yung mga lightings. So the purpose of our group is to capture every moment inside the church, especially the memorable ones. Ako po si Kyra, taga Barangay San Miguel Betis po. Ang trabaho ko po sa media ay pagla-livestream. Ako naman po si Jen, taga San Agustin Betis. Ang trabaho ko po sa media ay nagpa-PowerPoint. Ako naman po si Teg, taga San Miguel po, at saka nagla-live po ako sa media. Ako po si Paul, taga San Juan Bautista, at isa po ako sa mga nagpa-PowerPoint kapag meet. Ako po si Nash, taga San Juan po, at isa po akong photographer sa media. Ako po si Maraya, taga Santa Ursula. Ang trabaho ko po sa media ay nagpa-PowerPoint. At ako naman si Luigi, taga San Juan po, isang photographer ng media. Ako po si Crisaline, taga Santa Ursula. Ang trabaho ko po sa media ay nagpa-PowerPoint. Ako po si Claire, taga Santa Ursula. Trabaho ko po sa media ay nagpa-PowerPoint. Ako po si Erica, ay taga San Juan Bautista. Ang trabaho ko po sa media ay livestream. Ako naman po si Kyla. Member din po ako ng livestream group at taga San Juan Bautista naman. Yan po ang mga batang miyembro ng aming Santiago Apostol Media Group. So mapapansin po ninyo, walang professional dito sa amin. Lahat po ng mga ito ay magagaling na estudyante sa kanilang field of anong course ninyo? Computer, and doon po sila magaling. Kaya pinasok nila ang mass media. At ako po'y nagtataka, nung tinitingnan ko yung mga followers namin, ako yung nagtataka, meron po kami sa United Arab Emirates, sa Canada, sa US, sa Rome, sa Paris, sa Quezon, sa Bicol, ay lahat-lahat po. Ang dami-dami naming followers ng aming misa dito sa Betis po. Una kong tanong sa inyo, ano ang nag-udyot? Ano ang nag-inspire? Ano ang nagtulak sa inyo para sumali sa media group? Ako po, bilang bagong miyembro rin po ako ng media group, matagal ko na po kasi silang nakikita na nagla-livestream, nagpo-photography. Parang na-curious po ako kung ano po yung ginagawa nila, paano po nila ginagawa yun. Kaya po nung nagkaroon po ng chance, niyaya ko po yung kaibigan ko at saka yung mga kaklase ko po na sumali. Na doon po. Niyaya ko po sila na sumali. Kaya po yun, ngayon po, member na po kami ng media group. Gusto ko rin po kasing mag-serve ulit sa simbahan at saka matutunan po yung mga bagay na hindi ko po nagagawa dati. Tulad po nung pag-livestream. Ako po ay na-influensyan po ako ng kapatid ko na isang night at yung mama ko po ay choir. Kaya po ako sumali sa media para mag-serve din po kasama nila. Ako rin po, na-influensya rin po ako ng lolo ko at lola ko na nagtatrabaho din po sa simbahan. Instead po na maging abala ko sa mga bagay na makakasama sa akin, parang mas gusto ko pong maging abala sa pag-serve. Uy, napakaganda nun. Napakaganda. Maraming salamat. Gusto kong i-pick up yung sinabi ni Maraya. Instead of doing anything, instead of busy yourself with little useless things, naisipan mong sumali sa media where you could contribute and learn something. Ano? So, ang susunod na tanong ay, ano ang natutunan ninyo? Ano ang na-realize ninyo habang sa pagse-serve sa ating simbahan bilang media group? Natutunan ko po kung paano po i-balance ang aking oras sa mga responsibilidad ko po. Yeah. Sa pagdating po sa eskwela, dito po sa pagla-livestream. Siguro turuan mo kami noon. Paano ibabalanse ang... Pero ngayon, dahil marami tayong oras, we could do a lot of things. A lot of useful things. Tulad na sabi ni Maraya. Yeah, very good. Very good. Ako po ma'am, actually marami po akong natutunan. Simula po nung nag-start po kami bilang media group. Una po,
Minsan po tumutulong po kasi ako sa live stream kapag meron pong hindi available sa kanila. Lumalawak po yung knowledge namin, hindi lang po as a member po ng media group and as individuals po. And another thing na natutunan ko po ako po kasi nag-start po ako nag-serve bilang member po ng LECON. And sa LECON po, kakaunti lang po kasi yung mga bata po nag-serve. So sa media group po, natutunan ko po kung paano makipaghalubilo with sa mga ka-age bracket po. And through this group po, marami po akong nakilala. And yung mga estudyante ko po dito, nakikita ko po kung ano sila outside the school. Okay. Ang ganda naman. Alam mo, isa ring hangarin ko sa simbahan, maanyayahan ang maraming kabataan tulad niyo sa simbahan upang mag-serve sa simbahan. And I don't want them to simply serve sa simbahan. Hindi lang gusto ko, hindi lang pangarap ko na nagsiserve sila. Pangarap ko, tahimik kong panalangin na sa pagsiserve ninyo, makilala niyo ang sarili niyo, ma-build up ang confidence ninyo, magkaroon ng lakas ng loob para tumayo sa sarili niyo. Yun ang pangarap ko, yun ang panalangin ko, na sana after this, you'll be successful in your own fields, you'll be successful sa buhay niyo, dahil nagsimula kayo magkaroon ng lakas ng loob bilang miyembro ng ating media group. And thank you for that, thank you for that. Ako naman po, bilang bago member din po dito sa media, gaya po ng K-set, natuto din po ang i-balance yung oras ko. Nung una po, medyo nahirapan. Pero, konting oras lang po, agad din naman po nakapag-adjust. Sa tulong po ng mga kagrupo ko po, ginaguide po nila ako. And dagdag din po yung natuto po akong makihalubilo sa mga kasama ko po, na nakatulong din po sa akin kasi po, mas nakilala ko sila at yung po mga nangyayari sa buhay nila, nasasabi nila sa akin na nakatulong po sa akin para sa mga pangyayari sa Very good, very good. Maraming salamat sa mga sagot ninyo na talagang nakakabata at nakaka-inspire sa aming matatanda. And they're very inspiring, they're very real. Now the next question is, sa likod ng mga ito na iba't ibang nararanasan ninyo sa mga kasamahan ninyo, sa mga tao, paano nyo lalong nakilala ang ating Panginoon? Dahil po nag-isang member po ako ng media, lumawak po yung mga kaalaman ko about sa mga ginagawa sa simbahan, ganon. Dati po kasi nagsisimba po ako, parang medyo hindi ko po masyadong alam yung mga, o basabi yung mga ginagawa sa simbahan, ganon. Nung pong naging member po ako ng media, nalaman ko po lahat yon. Lalo pong napalapit yung sarili ko sa Panginoon. Noon pa man po, malapit na po ang loob ko sa Diyos dahil sa pagsisimba ko at mas lalo po akong napalapit sa Diyos nung sumali ako sa media group at dahil sa pagsisimba ko, marami po akong natutunan sa pangangaral nyo at parang natutunan ko po yung kung anong meaning talaga ng buhay. Yun nga, dun sa sabi nga ni Jonas, makikita mo talaga yung meaning ng buhay sa loob ng simbahan. Nag-start ako bilang isang knight. Yung parang dati, nag-serve lang ako tapos uwi na sa bahay. Pero nung naging part ako ng media, mas lalong lumawak yung paningin, saka yung pagmamahal ko sa Panginoon. Kasi pag pinicture mo yung isang bagay or tao na parang sa pamamagitan yun, parang may napapahatid kang message sa kanila. May isa akong kaibigan, sabi niya, ang ganda ng shot na to. Si among naglalakad lang sa gitna ng simbahan, siya lang mag-isa. Sabi nila, nakakalungkot naman yung parang, yung feel pa rin nila yung anong nangyayari sa simbahan sa pamamagitan ng media. Saka, mas nalalapit natin yung loob nila sa Panginoon dahil sa media, sa live stream, sa photography, at sa pamamagitan ng PowerPoint. Salamat, Luigi. It is because of those images that makes an imprint na tumatagal sa alaala ng mga tao. And we could identify with those images. I know that picture na tinutukoy mo. Parang naglalakad ako, medyo madilim, nag-iisa sa I also felt that. Hindi, parang kahit mukha ako nag-iisa, parang dala-dala ko. Lahat kayo, lahat ng tao dito sa Betis, lahat ng parokyanos ko. To be honest po, nung una, gusto ko maging maiden. Then,
Dahil po yung kuya ko, night po siya. Matagal na din po siya nag-serve sa simbahan. Tapos na-inspire din po ako sa lola at lola ko na pastoral po sa barangay namin. Noong una po, talagang nahiya po ako sa mga tao. Yung, di po ako marunong makipagsalamuha sa mga, lalo na po sa mga hindi ko ako. Then, nung in-invite po ako ng lola ko na mag-living rosary last October po. Then, after po nun, every Saturday na meron pong practice. Yun, then, yun, kasama ko po si Mariah at si Claire. Nag-living rosary po kami dito. Then, pagkatapos po nung living rosary, dinaya po ako ni Luigi na mag-media. Tapos sinabi po sa kanila, in-influencean ko po sila na sumama po kami sa media. Then, yun, sobrang dami ko pong natutunan. And, ang dami ko pong na sa buhay ko na relate sa mga, lalo na po sa mga aral nila. Yeah, very good. Thank you. At hindi lang kayo ang may nag-inspire para sumali sa media. Through your work, through your media apostolate, ang daming taong natatouch, naaabot natin, We could reach to many people even outside the country, even mga dating taga-Betes. Talagang naghahanap sila na makasimba ulit dito, hinahanap nila ang simbahan nito, pero napakalayo, nasa US na, nasa Canada. You are able to touch them and reach out to them. And thank you for that. Thank you for that. Nag-start po ako sa Maidens. Then, akala ko lang po, sa pagsaserve lang po yung gusto ko. Tapos, nung pumasok po ako sa media, mas marami pa po akong natutunan at napalapit po ako kay God. Tsaka po, dun sa mga aral po ni Amo, mas marami pa po akong natutunan at nalalaman kay God. At mas nag-enjoy po ako na laging pumupunta sa simbahan at nagsiserve. Yung feeling na ayaw ko na pong umuwi dahil talagang masaya po dito sa simbahan at maraming kang matututunan sa buhay ni God at sa mga kasama mo dito. Maraming salamat sa inyong lahat. At gusto kong ipaabot ang lahat ng nagte-text sa atin, lahat ng sumusubaybay sa ating live streaming, ang malaking pasasalamat sa inyo. May natandaan akong nabasa sa Facebook or internet noon, nagkukwentuhan ng Panginoong Diyos at si Taning. Ang yabang ni Taning, sabi niya, isang virus lang, napasara ko ang lahat ng simbahan mo. At sumagot si God, sabi niya, pero sa media, nabuksan naman ang maraming simbahan sa mga bahay-bahay. Itong ginawa natin, binuksan natin ang simbahan sa mga bahay-bahay. Ngayon, ang daming involved, ang daming sumasabay, ang daming nagro-rosaryo, ang daming darasal sa bahay-bahay nila. And you could just see the text messages and the images that people send. They put the phone on their altar. They make parang altar sa bahay nila at doon sila nakikiisa sa atin at sumasabay sa live streaming natin. So, maraming salamat sa sakripisyo ninyo, sa gawain ninyo para sa Media Group. So, thank you very much po. Samahan nyo kaming magpasalamat sa ating media, sa trabahong ginagawa nila, sa sipagan nila, at sa dedication nila para maikalat ang salita ng Diyos sa mga bahay-bahay nating lahat. So, hanggang dito na lang po. Sana po ayok pong matapos ang segment na ito. Pero kailangan po nating magdasal na. At again, maraming salamat sa inyo. Sana dumami pa kayo. Sana dumami pa kayo at sana tumagal kayo hanggang may mga apo na kayo. O hindi kakalimutan ng simbahan at ang natutunan nyo dito. Okay? So, thank you very much. So, samahan niyo po kami ngayon na magdasal at kasama ang ating mga media group at Santiago Apostol Media Group para tumawag sa Panginoon at magpasalamat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Jesus, noon laging pinag-uusapan kung halimbawang buhay ka ngayon, kung gagamit ka raw ng media. Pero palagay ko hindi dapat itanong yun. Ikaw mismo ang media. At gumamit ka ng media nung panahon mo. Ikaw ang unang nangaral, sumakay ka sa bangka upang ipaabot ang mabuting balita, tumayo ka sa isang burol, sa isang bundok, habang nagsasalita sa mga tao. Ito ay media. Ito ay media.
hindi na kailangan itanong. Dahil sa pagnanais mong may kalat ang mabuting balita ng Diyos, gumamit ka ng kahit na ano nasa kamay mo para lalong maibot ang salita ng Diyos. At maraming salamat po. Binigyan mo kami ng media, ng mga batang marurunong sa technology, marurunong mag-live streaming. At ngayon, marami sa mga tao na naririnig at naaabot ng iyong salita. Basbasan mo po sila. Keep us safe, keep us united, keep us humble, and grant us your peace and your joy, O Lord, that we may continue serving you, not only as media, but being the means itself, being the medium of your message, living your message of love and hope and peace in our hearts, and being able to spread this to other people. This is the real test of media, O Lord. When we, in our own lives, we could bring your message of love to everyone, especially those who are near us and to our immediate families. Keep us always living under the glare of your love, under the glare of your light, in Jesus, our Lord. Amen. At sumayin niyo po ang Panginoon At sumayin niyo rin po. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos at ang inyong mga pamilya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang simpleng assignment natin, spread the word through media in your own little ways. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na episode ng Vic Talks.